Luzon, Visayas at Mindanao. Ito po muli ang Apostolic Back to the Bible. Ay bumabati po sa inyo ng isang magandang gabi. At ito po ngayon ang lingkod na si Brother Ariel Ibarra sa lahat po ng ating mga kapatiran. Nabati po natin ang Apostolic Independent Mission Church of the Lord Jesus Christ, Luzon, Visayas at Mindanao at sa ating mga pastor dyan sa Cebu. Dito rin po sa Maynila. And also, binabati po natin ating Pastor Jeff Haspi at ang kanyang may bahay, Sister Deborah. Si Pastor Marlon ay binabati rin po natin ng isang magandang gabi at ang kanyang may bahay at yan ang Pastor Ronnie Rodriguez dyan sa Matunsilang. Binabati po namin kayo ng isang magandang gabi. At sa Nueva Ecija ho ay binabati po natin si Pastor Warley at din po kay Pastor Reynald Dizon. Sa lahat po ng ating mga kapatiran dyan na patuloy po sumusubaybay sa ating programang Apostolic Back to the Bible. Binabati rin po natin ang ating mga kapatiran dyan sa Cavite, na Pastor J.R. Adobas at sa kanyang pamilya at sa kanyang ministry. At din kay na Brother Joel Haspi, binabati po natin siya ng isang magandang gabi. Sa lahat po ng ating mga kapatiran dyan. Binabati rin po natin sa Bulacan, sa pangunguna po ni Brother Edwin Durmal, dyan po kay na Brother Biboy Alones, kay na Sister Betty Alones, sa lahat po ng ating mga kapatiran dyan, kay na Brother Raymond Resurrection, at sa kanyang pamilya. Sa inyong lahat mga kapatid dyan sa Bulacan, binabati po namin kayo ng isang magandang gabi. At dako po tayo sa ibang bansa. Binabati po natin si Brother Norbin Saren, diyan po sa bansang Hungary. At ganyan din po kay Sister Nelia Caranzo sa bansang Amerika. Ay binabati po natin siya ng isang magandang araw. Kung anumang oras sa kanila ngayon, ay binabati po namin kayo sa gabing ito. Sa lahat po ng ating mga kapatiran dyan sa Amerika, ay binabati po natin sila ng isang magandang dito po sa Bulacan, binabati ko rin ang aking mga kapatid na Sister Arlene Guevara. Sa Dubai ay Sister Ariela Guevara at kay Ate Eden Ayunting dyan sa NPC na sumusubaybay din sa Apostolic Back to the Bible. Sa lahat po ng ating mga kapatiran na hindi po natin nabanggit, ay dahil po limitado lang po ang ating oras, ay binabati po namin kayo ng isang magandang gabi. So, susunod po mga kaibigan, pagdating po ng Huwebes ay ating pong maririnig ang ating Pastor Jet. Siya po ay ating magiging guest sa programang Apostolic Back to the Bible. Antabayan niyo po sa darating pong Huwebes ay makakasama po natin ang ating Pastor Jet sa programang Apostolic Back to the Bible. Pagpalain po kayong lahat mga kaibigan at mga kapatid. Ang nakaraan po mga kaibigan ay ating pong napag-usapan ay tungkol po sa ating Panginoong Kristo at sa ating Diyos Ama. Yung Ama ba, siya rin ba ang anak? Yung po ay napag-usapan po natin ng nakaraan mga kaibigan. At ngayon po ay sasagutin po natin ang mga katanungan po tungkol po sa banal na kasulatan, tungkol po sa ating Panginoong Kristo at sa ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. Meron po rito mga katanungan. Ang tanong po nila ay ganito: pangalan lang ba ang Diyos namin? So mga kaibigan at mga kapatid, ang mga katanungan po ay pangalan lang ba ang aming pinaniniwalaang Diyos? At ito po ang kasagutan mga kaibigan ng Biblia. Pakinggan po natin dito po sa aklat ng Isaiah Kapitulo 9 at ang bersikulo po ay 6. Ano po ang sabi po ng banal na kasulatan? Sapagkat sa atin ay ipinanganak ang isang bata at sa atin ay ibinigay ang isang anak na lalaki. At ang pamamahala ay maatang sa kanyang balikat at ang kanyang pangalan ay tatawaging kamangha-mangha, tagapayo, makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, Pangulo ng Kapayapaan. Malinaw po mga kaibigan na ang payag po ni Prophet Isaiah ay meron pong ipapanganak na isang bata at tatawagin ang kanyang pangalang kamangha-mangha, tagapayo, makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama,
at Pangulo ng Kapayapaan. So mga kaibigan at mga kapatid, kung mapapansin po natin dito ay ipapanganak ang isang bata, sa atin ay ibibigay ang isang anak na lalaki. Kung ang aming paniniwala na ang pangalan lang po ay ang Diyos, mga kaibigan at mga kapatid. Ang bata po ba mga kaibigan, ito po ba ay Diyos? Yung ipapanganak ba sa Isaiah 9:6, ito po ba ay Diyos? O ito po ba ay tao? Mga kaibigan, mapapansin po natin, tatawagin ang kanyang pangalan. Yung batang ipapanganak ng isang babae, tatawagin po ang kanyang pangalang makapangyarihang Diyos. Walang hanggang Ama, Pangulo ng Kapayapaan. So ang batang ito mga kaibigan, tao po ba ito o Diyos ito? Pakinggan niyo po mga kaibigan, ang sagot po ng banal na kasulatan. Sino po ba itong bata ito na tinutukoy sa Isaiah 9:6? Pakinggan po natin. Dito po sa Matthew chapter 1, verse 18. Ito po ang pagkasabi ng banal na kasulatan. At pagkapanganak nga kay Hesukristo ay ganito. Nang si Maria na kanyang ina ay mag-asawa kay Jose, bago sila magsama, nasumpungan siya ng daan-dalang tao sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ito pala mga kaibigan ay tao mga kaibigan. Yung ipapanganak po ng isang babae na walang iba kundi si Maria, ang sabi po ng banal na kasulatan ay nagdadalang tao. Mga kaibigan, hindi po nagdadalang Diyos. Sapagkat ang Diyos po ay hindi po siya ipinapanganak, mga kaibigan at mga kapatid. At ang ating Diyos ay wala po siyang pasimula at wala rin po siyang wakas, mga kaibigan at mga kapatid. Pakinggan po natin tungkol po sa banal na kasulatan. Ano po ang pahayag po ni David tungkol po sa ating Diyos? Pakinggan po natin sa Awit, chapter 90, verse 1 and 2. Ano po ang sabi ng banal na kasulatan? Panginoon, ikaw ay naging tahanang dako namin sa lahat ng salin-saling lahi. Bago nalabas ang mga bundok o bago mo nilikha ang lupa at ang sanlibutan, mula nga na walang pasimula hanggang sa walang hanggan, ikaw ang Diyos. So mga kaibigan, malinaw po na ang Diyos po ay mula sa walang pasimula hanggang sa walang hanggan. Sabi po ni David, siya po ay Diyos. Ito rin po ang payag ni David. Dito po sa Awit 93. Ito po ang sabi. Sa versikulo 2, ito po ang payag ng Bible. Ang luklukan mo'y natatag ng una. Ikaw ay mula sa walang pasimula. Maliwanag po mga kaibigan na ang ating Diyos na ating pinaglilingkuran, ito po ay mula sa walang pasimula hanggang sa walang hanggan. Wala pong Diyos na pinapanganak ng isang tao, mga kaibigan. Hindi naman po pwede na ipanganak ng tao yung Diyos. Parang baligtad po ata mga kaibigan at mga kapatid. Sapagkat lahat po ng tao ay gawa po ng Diyos, mga kaibigan. Pakinggan niyo po, ang sabi po ni Malakay 2. At ang bersikulo po ay this. Ano po ang sabi ng Biblia? Wala baga tayong lahat na isang Ama, hindi baga isang Diyos ang lumalang sa atin. Maging kay Maria, mga kaibigan at mga kapatid, meron pong isang Diyos na lumalang po sa Kanya. Hindi niya po pwede ipanganak ang Diyos, mga kaibigan at mga kapatid. Sapagkat ang ating Panginoong Kristo, mga kaibigan, sabi po ni Pablo, pakinggan po natin, dito po sa aklat ng Pilipos, sa 2 at ang bersikulo po ay 7. Sabi rito ay ganito, kundi bagkos hinubad niya ito at nagganyong alipin, nakitulad sa mga tao at palibas ay nasumpungan sa anyong tao. Ang kalagayan po mga kaibigan ng ating Panginoong Kristo, nang siya po ay nasa lupa, siya po ay tao, mga kaibigan at mga kapatid. Meron po siyang katawan, kaluluwa, at espiritu. Meron po siyang sariling kalagayan na ibinigay po sa Kanya. Pakinggan niyo po sa John chapter 5 verse 26. Ano po pahayag po ni Juan tungkol po sa ating Panginoong Jesucristo? Ito po ang sabi ng Biblia, mga kaibigan at mga kapatid. Sapagkat kung paano ang Ama
ang Ama po ay sabi rito, ang Ama ay may buhay sa kanyang sarili. Sabi po ni Juan, kung paano ang Ama ay may buhay sa kanyang sarili. May buhay po ang Ama sa kanyang sarili sa pagiging espiritong kalagayan. Ay gayon din naman pinagkalooban niya ang anak na magkaroon ng buhay sa kanyang sarili. Ang anak po ay meron din pong buhay sa kanyang sarili. Sa pagiging tao, mga kaibigan, ang Ama po may buhay sa kanyang sarili bilang isang espiritu. Ang anak po ay may buhay sa kanyang sarili bilang isang laman, mga kaibigan at mga kapatid. Ngayon po, ang aming pong Diyos, mga kaibigan, ay hindi lang po pangalan. Ang Diyos po na ito ay ito po ang gumawa ng langit at lupa, at ito rin po ang ipinakikilala ng ating Panginoong Jesucristo. Pakinggan niyo po sa aklat po ng Juan 17, at ang bersikulo po ay 1 hanggang 3. Ito po ang sabi ng Bible. Ang mga bagay na ito ay sinalita ni Jesus at sa kanyang pagtingala ng kanyang mga mata sa langit ay sinabi, Ama, dumating na ang oras, luwalhatiin mo ang iyong anak. Meron pong ama at meron pong anak, mga kaibigan, upang ikaw ay luwalhatiin ng anak. Gaya na ibinigay mo sa kanya ang kapamalaan sa lahat ng laman, upang bigyan niya ng buhay na walang hanggan ang lahat ng ibinigay mo sa kanya. At ito ang buhay na walang hanggan. Maliwanag po, mga kaibigan, na ikaw ay makilala nila na iisang Diyos na tunay. Ang pinakikilala po ng Panginoong Jesucristo, mga kaibigan. Sabi niya, ito ang buhay na walang hanggan, na ikaw ay makilala nila. Hindi niya sinabi na, ito ang buhay na walang hanggan, tayo ay makilala nila na iisang Diyos na tunay. Hindi po pwede ganun, mga kaibigan. Pag sinabi pong tayo, lagpas na po yun sa isang mga kaibigan at mga kapatid. Sabi niya po ay, ikaw ay makilala nila na iisang Diyos na tunay, mga kaibigan. Kaya po maliwanag po na ang pinakikilala po ng Panginoong Jesucristo ay iisang Diyos lang po, mga kaibigan at mga kapatid. Ano po ang sabi po ng ating Panginoong Jesucristo tungkol po sa iisang Diyos na ito? Pakinggan niyo po sa isang talata ng Bible, dito po sa Marcos, Kapitulo 12, at ang bersikulo po ay 29. Pakinggan po natin, mga kaibigan. Sumagot si Jesus, ang Pangulo ay pakinggan mo, O Israel, ang Panginoon nating Diyos, ang Panginoon ay iisa. Maliwanag po yan, mga kaibigan at mga kapatid. Maging ang Panginoong Jesucristo ay ipinangaral niya rin na yung Israel ay meron pong isang Panginoon. Mga kaibigan at mga kapatid, sabi rito, at ibigin mo ang Panginoong Diyos ng buong puso mo. Kung dalawa po ang Diyos ay hindi po natin siya may ibig ng buong puso, mga kaibigan. Ano para, mga kaibigan? At buong kaluluwa mo, at ng buong pag-iisip mo, at ng buong lakas mo. Pinakikilala po ng ating Panginoong Kristo nang siya po ay nasa lupa na ang kinikilalang Diyos ng Israel ay iisa lang po, mga kaibigan at mga kapatid. Ang Diyos ba ng Israel at Diyos ba ng mga hintil ay magkaiba ba, mga kaibigan? Iisa lang po ang Diyos ng mga hintil at Diyos din po ng mga Hudyo, mga kaibigan at mga kapatid. Malinaw po ang pagkakasabi po ng Bible na pinakikilala po ng ating Panginoong Jesucristo na meron lamang isang Diyos na kinikilala po ang mga Hudyo o Israel. Yun din po ang aming pinaniniwalaan, mga kaibigan at mga kapatid. So ang aming Diyos ay hindi lamang po pangalan, mga kaibigan, kundi ang aming Diyos, ito po yung makapangyarihan sa lahat na gumawa ng langit at lupa. At ito rin po ang Diyos na pinakikilala na ating Panginoong Jesucristo. Ano po ba ang kalagayan ng Diyos, mga kaibigan at mga kapatid? Pakinggan po natin sa 4:24 ng 1. Ano po pahayag po ng Biblia? Sabi po ng Biblia ay ganito, ang Diyos ay Espiritu. May maliwanag po, mga kaibigan. At ang mga sa Kanya ay nagsisamba ay kinakailangan magsisamba sa Espiritu
at sa katotohanan. Maliwanag po, ang Diyos ay Espiritu. Nang ang Panginoong Kristo po ay nasa lupa, Espiritu po ba siya o hindi? Hindi po siya Espiritu, mga kaibigan at mga kapatid. Katunayan po, makikita po siya ng mga apostol, nakikita po siya ng mga Hudyo, nakikita siya ng mga saserdote. Lahat po ng tao na nabubuhay sa kapanahunan ng ating Panginoong Kristo ay nakikita po siya, mga kaibigan at mga kapatid. Yung ating Diyos na Espiritu ay hindi po ito pwedeng makita. Sapagkat sabi ng Panginoon kay Moises, pag ako yung nakita ay hindi maaari na hindi ikaw mamatay, mga kaibigan at mga kapatid. Kung ang Panginoong Kristo po ay nasa kalagayan siyang Diyos na kanyang kinausap po si Felipe, ay pwede pong mamatay po si Felipe, mga kaibigan at mga kapatid. At hindi lamang po si Felipe ang maaring mamatay. Maging yung mga 12 apostol, maging ang mga Hudyo, yung mga saserdote, yung mga pumatay doon sa Panginoong Kristo sa krus ng Kalbaryo, maaari din po silang mamatay. Kung ang Panginoong Kristo po ay Diyos, at wala pong Diyos na naipapako sa krus, mga kaibigan at mga kapatid. Sapagkat ang Diyos po ay Espiritu, hindi po natin pwede ipako ang Espiritu, mga kaibigan. Sapagkat ang Espiritu po ay walang laman at buto. Wala pong pagkakapitan yung pako, mga kaibigan at mga kapatid. Ngayon po, so ang aming Diyos na aming pinakikilala, yun din po ang pinakikilala po ng ating Panginoong Kristo. Ito rin ba ang pinakikilala po ni Apostol Pablo? Pakinggan po natin, mga kaibigan, sa 8:6 ng unang Korinto. Madalas po natin ito nababasa, mga kaibigan. Ano po ang sabi ni Pablo tungkol sa mga bagay na ito? Ngunit sa ganang atin ay may isang Diyos lamang. Ang kausap po rito, mga kaibigan ni Pablo, ay mga believers, mga miyembro sa iglesia sa Korinto, na meron lamang iisang Diyos na kinikilala si Pablo. Walang iba kundi ito po ang Ama, mga kaibigan at mga kapatid. Tuloy po natin. Ngunit sa ganang atin may isang Diyos lamang, ang Ama, na nagbuhat sa Kanya ang lahat ng bagay at tayo sa Kanya at isa lamang Panginoong si Jesucristo, na sa pamagitan niya ang lahat ng bagay at tayo'y sa pamamagitan niya. Pakinggan po natin, mga kaibigan. Kung ang Panginoong Jesucristo ay siya rin po ang Ama, mga kaibigan at mga kapatid, bakit po ang Panginoong Jesucristo po ay namamatay? Yung Ama ay hindi namamatay, mga kaibigan at mga kapatid. At bakit ang Panginoong Jesucristo ay namatay? Siya po ay binuhay ng Diyos. Pakinggan niyo po. Sa unang Korinto 6, tandaan po natin, mga kaibigan, at ang bersikulo po ay 14. Pakinggan niyo po natin. At muling binuhay ng Diyos ang Panginoon. Tandaan po natin, ang Panginoong Jesucristo po, si Jesus, ay ginawang Kristo at Panginoon ng Diyos. At yung Panginoon na ito ay namatay. Ano pong ginawa ng Diyos Ama dito sa Panginoon na ito na namatay? Pakinggan po natin. At muling binuhay ng Diyos ang Panginoon at muling bubuhay naman tayo sa pamamagitan ng Kanyang kapangyarihan. Yung Panginoon pala na ang Panginoong Jesucristo ay namatay po siya, mga kaibigan at mga kapatid. At siya po ay muling binuhay ng Diyos, mga kaibigan at mga kapatid. So, ngayon po, ang aming Diyos, mga kaibigan, ay hindi po siya nagbabago. Ang Diyos po ay walang pagbabago, mga kaibigan at mga kapatid. Ngayon, kung ang Diyos po ay hindi po siya nagbabago, maari ba ang Diyos na magkatawang tao? Mga kaibigan, tao na, Diyos pa, Diyos na, tao pa. Nakakalito po yan, mga kaibigan at mga kapatid. Pakinggan niyo po, from Old Testament, ang Diyos po ay hindi nagbabago. Pakinggan po natin sa Malakay 3 at ang bersikulo po ay 6. Ito po ang sabi ng Bible. Sapagkat ako ang Panginoon ay hindi nababago. Kaya't kayo o mga anak na lalaki ni Jacob ay hindi nauubos. Malinaw po ang payag po, mga kaibigan, ni Malakay tungkol po sa sinabi ng Panginoon na ang sabi niya, ako ay hindi nagbabago. Kaya yung mga anak na lalaki ni Israel ay hindi nauubos. Maliwanag po, ang Diyos ay hindi nagbabago. Mga kaibigan at mga kapatid. Ganito rin po ang paliwanag po ni Santiago. Sa Santiago
at ang bersikulo po ay 17. Pakinggan po natin. Ang bawat mabuting kaloob at ang bawat sakdal na kaloob ay pawang buwas sa itaas na bumababa mula sa Ama ng mga ilaw na walang pagbabago ni kahit anino man ng pag-iiba. Akalain niyo mga kaibigan, kahit anino ng pag-iiba, ang Diyos po ay hindi po pwedeng magbago yung ating Diyos Ama, mga kaibigan at mga kapatid. Ngayon po, ano po ba yung nagbago? Kung ang Diyos po ay hindi po nagbabago, mga kaibigan at mga kapatid, sino po ba yung nagkatawang tao? Mga kaibigan at mga kapatid, ang Diyos Ama ba ang nagkatawang tao? Kung ang Diyos Ama po ang nagkatawang tao, di kinokontra po ng Diyos ang kanyang sarili, sapagkat sabi ng Diyos, ako'y hindi nagbabago ni anino na pag-iiba. Kung ang Diyos Ama ang nagkatawang tao, wala na pong Ama na tinatawag ang ating Panginoong Kristo nang siya po ay nasa lupa, mga kaibigan at mga kapatid. Hindi naman po nagdadrama ang Panginoong Kristo. Hindi naman po umaarte ang Panginoong Kristo, mga kaibigan at mga kapatid. Meron po talagang Ama, mga kaibigan at mga kapatid. At yan din po ang tinatawagan ng Panginoong Kristo. Pakinggan niyo po mga kaibigan, tumatawag ba ang Panginoong Kristo na Ama at Diyos, sa Diyos Ama? Pakinggan po natin sa 17, sa 20, 17 ng 1. Ano po ang sabi ng Bible? Sinabi sa kanya ni Jesus, ang kausap po rito ni Maria ay walang iba kundi ating Panginoong Kristo. Sinabi sa kanya ni Jesus, huwag mo akong hipuin. Ang sabi ng Panginoong Jesus kay Maria, huwag mo akong hipuin sapagkat hindi pa ako nakakaakyat sa Ama. Meron po talaga siyang pupunta ang Ama, mga kaibigan. Ngunit pumaroon ka sa aking mga kapatid, sabihin mo sa kanila. Yung mga kapatid po, ito po yung mga apostol, mga kaibigan. Aakyat ako sa aking Ama at inyong Ama, aking Diyos at inyong Diyos. Kung Diyos na ang Panginoong Kristo, bakit Diyos niya pa yung Ama? Lalabas po na isang Diyos na nasa lupa at isang Diyos na nasa langit. Hindi na po tayong maniniwala sa isang Diyos niyan, mga kaibigan. Sapagkat ang dapat nating kilalaning Diyos ay walang iba kundi yung Diyos na gumawa ng langit at lupa, ang Diyos ng Panginoong Kristo. Ang ating Diyos Ama na kanyang sinabi na aking Ama, inyong Diyos, ating Diyos. Ang ating Panginoong Kristo, mga kaibigan, nang siya po ay nasa lupa, siya po ay nasa katawang tao. Tumatawag po siya sa Diyos, mga kaibigan, sapagkat hindi po siya makakapagbigay halimbawa sa atin, mga kaibigan at mga kapatid. Kasi po, ang Panginoong Kristo po ay nagbigay po siya ng halimbawa. Isa po sa mga halimbawa ng Panginoong Kristo ay meron po dapat tayong kilalanin na isang Diyos, mga kaibigan at mga kapatid. Kung paniniwala po ng Panginoong Kristo ay dalawa ang Diyos, dapat ganun din po ang ating paniniwala. Pero hindi po, mga kaibigan. Pinaliwanag po sa Marcos 12:29 na ang pinakikilala po ng Panginoong Kristo na Diyos ay iisa lang. Kung siya po ang ating halimbawa, kailangan po ay kilalanin po natin ang ating Diyos na iisa lang, mga kaibigan. So tingnan po natin, mga kaibigan, meron po dito isang tanong. Tanong, kapatid, bakit ang Diyos ay walang kamatayan? Sa unang Pedro 3:18, salamat po kay Sam Copat. So ito po ang katanungan niya. Tanong, kapatid, bakit ang Diyos ay walang kamatayan? So, pakinggan po natin, mga kaibigan. Ang Diyos ba ay walang kamatayan? Ito po ang sabi po ng Bible sa unang Timoteo, Kapitulo 1, at ang bersikulo po ay 17. Ito po pahayag po ng Bible. Ngayong sa haring walang hanggan, walang kamatayan, di nakikita sa iisang Diyos, ay ang kapurihan at ang kalwalatian magpakailanman siya nawa. Ang Diyos na ito na nag-iisa po ay wala po itong kamatayan, mga kaibigan at mga kapatid. Ito po ay immortal, mga kaibigan. So sabi rito, ngayon sa haring walang hanggan, yung kanyang pagiging hari po ay walang katapusan, mga kaibigan at mga kapatid. Walang kamatayan, di nakikita. Paano po natin ito mai-a-apply sa ating Panginoong Kristo? Ang Diyos na ito ay haring walang hanggan,
walang kamatayan. Ang Panginoong Jesucristo po ay namatay. Hindi nakikita. Ang Panginoong Jesucristo po ay nakikita, mga kaibigan at mga kapatid. So ngayon po, dito ay ang kapurihan at kaluwalhatian magpakailanman siya nawa. At gayon din po ang payag po ni Pablo sa 6, versikulo 16 ng unang Timoteo. Sabi po rito, na siya lamang ang walang kamatayan, nananahan sa liwanag na di malapitan, na di nakita ng sinumang tao o makikita man. Sumakanya nawa ang kapurihan at paghaharing walang hanggan siya nawa. Maliwanag po na ang ating Diyos po ay hindi po siya namamatay. Wala po siyang kamatayan, mga kaibigan at mga kapatid. Ngayon po, ang tanong po ng ating kapatid, dito po sa unang Pedro, sa 3, yung binigay niya na talata, sa 3, versikulo 18, ito po ang sabi. Sapagkat si Kristo man ay nagbata rin minsan dahil sa mga kasalanan, ang matuwid dahil sa mga hindi matuwid, upang tayo madala niya sa Diyos. Siya'y pinatay sa laman, ngunit binuhay sa Espiritu. Ngayon po, sa mga naniniwala po na ang Panginoong Jesucristo po ay siya po ay Diyos dito sa lupa sa kanyang kalagayan. So malinaw po sabi rito, sapagkat si Kristo man ay nagbata rin minsan sa mga kasalanan, ang matuwid dahil sa mga hindi matuwid, upang tayo madala niya sa Diyos. Siya'y pinatay sa laman, ngunit binuhay sa Espiritu. So hindi po natin matumbok kung ano yung tanong ng ating kapatid. No? Pero ang sabi niya na ang Diyos ba ay namamatay? So, siguro ang gusto niya ipahiwatig dito sa 1 Peter 3:18 na ang Panginoong Jesucristo ay Diyos. Eh bakit po siya namatay sa laman tapos binuhay sa Espiritu, mga kaibigan at mga kapatid? Ano po ba yung namatay sa ating Panginoong Jesucristo, mga kaibigan at mga kapatid? Dahil meron pong panahon siya na siya po ay nasa kalagayang laman, mga kaibigan. Pakinggan niyo po sa isang talata ng Biblia sa Hebreo sa 5 at ang versikulo po ay 7, na siya sa mga araw ng kanyang laman, walang iba kundi yung anak ng Diyos, na naghahandog ng mga panalangin at mga daing, na sumisigaw ng malakas na lumuluwa doon sa may makapangyarihan, makapagliligtas sa kanya sa kamatayan, at siya'y dininig dahil sa kanyang banal na takot. So ang ating Panginoong Jesucristo, mga kaibigan, ang nagkatawang tao po, ang nagbago ay walang iba kundi yung berbo o yung salita, mga kaibigan. At yung berbo na ito, mga kaibigan, nang siya po ay nasa lupa, siya po ay tinatawag na anak ng Diyos at tinatawag din po siyang anak ng tao, mga kaibigan at mga kapatid. Yung kanyang pagiging anak ng tao, ito po ay nakuha niya po sa kay David, mga kaibigan. Pakinggan po natin sa Lucas 1. At ang versikulo po ay 31. At narito maglilihi ka sa iyong tiyan, sabi po ng anghel kay Maria. At manganganak ka ng isang lalaki, at tatawagin mo ang kanyang pangalang Jesus. Siya'y magiging dakila at tatawaging anak ng kataas-taasan. Kung ating pong linawin, mga kaibigan, siya ay magiging dakila at tatawaging anak ng kataas-taasan. Yung ipinanganak po ng isang babae na si Jesus, na babae na si Maria, na ang walang iba kundi ating Panginoong Jesus na kanyang ipinanganak, ito po ay magiging dakila at tatawaging anak ng kataas-taasan. At sa kanya ibibigay ng Panginoon Diyos ang luklukan ni David na kanyang ama. So sa mga David, mga kaibigan, yung pagiging son of man ni David, ito po ay, siya po ay anak ni David, pagiging anak ng tao ng ating Panginoon Kristo, siya po ay anak ni David sa laman, mga kaibigan. At yung pagiging anak ng Diyos ng ating Panginoon Kristo, siya po ay anak ng Diyos sa Espiritu, mga kaibigan at mga kapatid. Nasa Biblia po ba yan, mga kaibigan? Pakinggan niyo po. Sa aklat po ng Roma, sa 1 at ang versikulo po ay 3. Tungkol sa kanyang anak, walang iba kundi ating Panginoong Kristo, na ipinanganak sa binhi ni David ayon sa laman, na ipinahayag na anak ng Diyos na may kapangyarihan ayon sa Espiritu ng kabanalan.
sa pamagitan ng pagkabuhay na maguli ng mga patay sa makaditbagay si Yesu Kristo na Panginoon natin. Ang pinanganak po mga kaibigan ni Maria na ang Panginoong Kristo, siya po ay tinatawag na anak ng tao. Ayun po, kailan po siya ipinahayag na anak ng Diyos? Pinahayag po na ang Panginoong Kristo na siya ay anak ng Diyos nang pagkatapos niya pong mabuhay na maguli. Doon po mapapatunayan na po na siya ay anak ng Diyos, mga kaibigan. Sapagkat yung anak ng Diyos, mga kaibigan, ito po yung katunayan, pagka ang Panginoong Kristo po ay nabuhay, katunayan po na siya po ay anak ng Diyos. Lahat po ng mga apostol, bago nila ipangaral na si Jesus ay anak ng Diyos, nabuhay siya maguli sa mga patay, mga kaibigan at mga kapatid. Kaya po mga kaibigan, hindi lang po pangalan ang aming pagkakilala sa aming Diyos. Sapagkat yung pangalan na ibinigay sa bata, yung po ay tatawaging makapangyarihang Diyos, wala hanggang Ama, Pangulo ng Kapayapaan, yung anak ng Diyos, mga kaibigan, na ipinanganak ng Ama, yung pangalan po ng Ama ay ibinigay po sa Kanya. Kaya pagka po ay sasampalataya sa pangalan ng anak ng Diyos, meron po tayong buhay na walang hanggan. Pakinggan niyo po sa unang Juan 5 at ang bersikulo po ay 13, mga kaibigan at mga kapatid. Sabi po rito ay ganito. Ang mga bagay na ito ay isinulat ko sa inyo upang inyong maalaman na kayo'y mayroong buhay na walang hanggan sa makatuwid ay sa inyong nananampalataya sa pangalan ng anak ng Diyos, mga kaibigan at mga kapatid. Talangin po natin ang Bible. Sino po ba ang nag-anyong laman? Yung Ama ba o yung anak ng Diyos? Mga kaibigan at mga kapatid. Kasi sa Bible, yung anak ng Diyos, sinugo ng Ama, nag-anyong lamang salarin. So nag-anyong lamang salarin, yung kanyang pagiging laman, ito po ay pinatay. Mga kaibigan, ito po yung namatay, yung tao po, hindi po yung Diyos ay namamatay, mga kaibigan. So yung po ang Panginoong Kristo po, siya po ay anak ng Diyos bilang bilang espiritu, anak ng tao bilang anak ni David, mga kaibigan. Kaya ang unang kalagayan po ng ating Panginoong Kristo, siya po ay tinatawag na berbo o salita ng Diyos, mga kaibigan at mga kapatid. At yung berbo na ito, pagbaba niya po sa lupa, siya po ay tinatawag na Son of God. Hindi po siya yung Ama, mga kaibigan at mga kapatid. Ngayon, may mabasa ba sa Bible na yung anak ng Diyos, yun ba yung naging laman? So basahin po natin mga kaibigan, baka sabihin po natin wala po tayong ebidensya. Sa 8:3 ng Roma, pakinggan po natin mga kaibigan at mga kapatid. Ano po ang sabi ng Bible? Sapagkat ang hindi magawa ng kautusan na mahina sa pamamagitan ng laman sa pagsusugo ng Diyos sa kanyang sariling anak na nag-anyong lamang salarin at dahil sa kasalanan ay hinatulan ng Diyos sa laman ang kasalanan. Yung sinugo pala ng Diyos na anak, yung pala yung nag-anyong lamang salarin. Hindi pala yung Ama, mga kaibigan at mga kapatid. Bakit? Anong ginawa po ito ng anak ng Diyos? Ano po yung kanyang ginawa? Pakinggan niyo po sa Hebreo 2 at ang bersikulo po ay 14. Ano po ang sabi ng Bible? Dahil sa ang mga anak ay mga may bahagi sa laman at dugo, siya naman ay gayon din nakibahagi sa mga ito. Yung anak pala ng Diyos, mga kaibigan, dahil yung mga anak may bahagi sa laman at dugo, at siya rin ay nakibahagi sa mga ito. Di ba mga kaibigan, sa Bible ay pinapahayag po ni Pablo na yung ating Panginoong Kristo, siya po'y ating panganay. Mga kaibigan at mga kapatid, pakinggan niyo po. Panganay po ang ating Panginoong Kristo, yung mga anak nakibahagi sa laman at dugo, bilang siya po ay panganay, ay nakibahagi din po siya sa laman at dugo upang matubos niya tayo, mga kaibigan. 8:29 ng Roma. Ano po pahayag po ng banal na kasulatan? Pakinggan po natin mga kaibigan at mga kapatid. Ito po ang sabi mga kaibigan. Sapagkat yaong mga unay pa'y kanyang nakilala
ay itinaga naman niya na maging katulad ng larawan ng kanyang anak upang siya ay maging panganay sa maraming magkakapatid. Yung anak ng Diyos pala, mga kaibigan, ito pala'y panganay sa maraming magkakapatid. Kaya nga sabi ni Pablo sa Hebreo 2:14, dahil sa mga anak, mga kaibigan, may mga bahagi sa laman at dugo at siya rin ay nakibahagi sa mga ito. Tanya mga kaibigan at mga kapatid, siya rin nakibahagi siya. Bakit? Kasi para matubos yung kasalanan ng mga nagkasala, mga kaibigan at mga kapatid. Yan po ang dahilan. Sinugo po ng Diyos ang kanyang anak upang maging tagapagligtas ng sanlibutan. Kaya po siya nakibahagi sa laman at dugo, sapagkat yung dugo ng kanyang anak, ito po yung pagtutubo sa ating mga kasalanan, mga kaibigan at mga kapatid. Tutubusin po yung mga tao na may bahagi sa laman at dugo. Bakit po? Nagkasala po tayo, mga kaibigan at mga kapatid. Kaya ang anak po ay ginawa pong pangpalubag loob, mga kaibigan. Pakinggan po natin yung sinasabi po ng Bible sa Biblia. Ngayon po, ang Panginoong Kristo po, mga kaibigan, siya po ay ating panganay. Tinubos po yung ating mga kasalanan, mga kaibigan at mga kapatid. Pakinggan niyo po natin sa unang 1, 2 at ang bersikulo po ay 1. Mumuti kong mga anak, ang mga bagay na ito ay isinulat ko sa inyo upang kayo huwag magkasala, at kung sino man ay magkasala ay may taga-pamamagitan tayo sa Ama. Taga-pamamagitan tayo sa Ama, si Jesucristo ang matuwid. Ang ating Panginoong Kristo po, siya po ang tagapamagitan sa Ama, mga kaibigan. Kaya nga po, ang sabi po ni Pablo, maliwanag po ang pahayag po. Ito rin po ay ginagamit din po ng iba. Sa unang Timoteo 2 at ang bersikulo po ay 5. Sabi rito ay ganito, sapagkat may isang Diyos at may isang tagapamagitan sa Diyos at sa mga tao, ang taong si Kristo Jesus. Sabi mga kaibigan, may isang Diyos at may isang tagapamagitan sa Diyos at sa mga tao, ang taong si Kristo Jesus. Ngayon po, bakit po namamagitan ang Panginoong Kristo sa Diyos at sa mga tao? Kaya nga po ang Panginoong Kristo, siya po ay Son of Man at Son of God, mga kaibigan. Yung Son of Man, ito po yung namamagitan sa mga tao. Ang Son of God, ito po yung namamagitan sa Ama, mga kaibigan at mga kapatid. Kaya nga po, sinugo ng Diyos yung anak niya upang maging tagapagligtas ng sanlibutan. Pakinggan niyo po sa unang 1:5. Pakinggan po natin, mga kaibigan. Sa 4 at ang bersikulo po ay 14 ng unang 1. At nakita natin at sinaksihan na sinugo ng Ama ang anak. Sinugo ba ng Ama yung sarili niya? Hindi naman po sinugo ng Ama yung sarili niya. Kasi kung susuguin ng Ama yung sarili niya, wala nang tatawagin Ama sa langit si Kristo, mga kaibigan. Sinugo ng Ama ang anak upang maging tagapagligtas, mga kaibigan at mga kapatid. Malinaw po, mga kaibigan, na sinugo po ng Ama ang anak upang maging tagapagligtas. Ngayon po, nakikita po ba ang Diyos, mga kaibigan? Pakinggan niyo po sa 5:37 ng 1. Ano po ang pahayag po ng Panginoong Kristo doon sa mga Hudyo? Pakinggan po natin sa 5:37 of the book of John. At ang Ama na nagsugo sa akin ay siya nagpapatotoo tungkol sa akin. Kailanman hindi ninyo narinig ang kanyang tinig, ni hindi man ninyo nakita ang kanyang anyo. Yung mga Hudyo, mga kaibigan, hindi nila narinig ang tinig ng Ama. Hindi man nila nakita ang anyo ng Ama, mga kaibigan at mga kapatid. Si Kristo po nakita eh. Magiging kontradiksyon po yun sa Bible, mga kaibigan. Ang Diyos po natin ay hindi nakikita. Walang kamatayan. Siya po ay mula sa walang pasimula. Ang Panginoon Kristo po, nang siya po ay nasa lupa, siya po ay nakita, namatay, nagutom, nauhaw. Mayroon po siyang pasimula. Wala naman po Diyos na ipinapanganak. Pwede ba ipanganak ng tao? Ay Diyos ang ipanganak ng tao. Hindi po pwede ganun, mga kaibigan.
Kung Diyos po si Maria, pwede nga siguro ipanganak ang Diyos. Hindi ho, tao lang po si Maria, mga kaibigan at mga kapatid. Ang Panginoong Kristo, nang siya po ay nasa lupa, siya po ay nasa anyong tao, sabi po ni Pablo. Kaya po siya nasumpungan sa anyong tao. Ano po ang Diyos sa ating Panginoong Kristo? Mga kaibigan, sa Isaiah 9:6, ipapanganak ang isang bata, tatawagin ang kanyang pangalang kamangha-mangha, tagapayo, makapangyarihang Diyos, wala hanggang Ama, Pangulo ng kapayapaan. Yung pangalan, mga kaibigan, hindi po yung mismong bata, kundi yung pangalan ng bata. Bakit? Sabi po ni Kristo sa Mateo 6:9, Ama namin, sumasalangit ka, sambahin nawa ang pangalan mo. Ano po ba yung sinasamba? Yung pangalan. Yung pangalan ng Ama, ibinigay niya sa anak. Di sasambahin yung pangalan ng Ama na ibinigay sa anak, mga kaibigan at mga kapatid. Yun po ang sinasamba, mga kaibigan at mga kapatid. Kaya maliwanag na sabi ni Kristo, Ama namin, nasa langit ka, sambahin nawa ang pangalan mo. Kung ibinigay ng Ama yung kanyang pangalan sa anak, naturalmente, sasambahin po ng mga tao yung pangalan sapagkat yun po ay ibinigay ng Ama sa kanya. Pakinggan niyo po sa Hebreo 1 at ang bersikulo po ay 4. Ito po ang sabi. Na naging lalong mabuti kaysa sa mga anghel, palibhasa'y nagmana ng lalong marilag na pangalan kaysa sa kanila. Nagmana pala ng marilag na pangalan ito. Yung anak, mga kaibigan at mga kapatid. At binigyan po siya ng pangalan. Pakinggan niyo po sa Pilipos, sa 2, at ang bersikulo po ay 9. Ano po ang sabi po ng Apostol Pablo? Kaya siya naman ay pinakadakila ng Diyos. At siya'y binigyan ng pangalang lalong sa lahat ng pangalan. Upang sa pangalan ni Jesus ay inuot ang lahat ng tuod na sa langit at nga sa ibabaw ng lupa at nga sa ilalim ng lupa. Maliwanag po mga kaibigan na siya po ay binigyan ng pangalan ng lalong sa lahat ng pangalan. Grabe ito mga kaibigan, mataas yung pangalan na ito. Lalo sa lahat ng pangalan. Kung ang pangalan ng Ama ay Jehovah, mas mataas pa yung pangalan ng Jesus kasi binigyan ng pangalan lalong sa lahat na pangalan. Kasama na po yung Jehovah ro. Kasama na yung Yahweh na sa ilalim niya, mga kaibigan. Pinakamataas po ang pangalan ng Jesus, mga kaibigan. Kaya nga, lahat ng tuhod ay luluhod. Ito yung pangalan na ibinigay ng Ama. Kaya nga sa Isaiah 9:6, yung batang ipinanganak, tatawagin ang kanyang pangalang makapangyarihan Diyos, wala hanggang Ama, Pangulo ng kapayapaan. Ang sinasamba po natin yung pangalan from Old Testament. Sa Bible, marami po siya sabi na ang Panginoon, purihin ang iyong banal na pangalan. Sambahin ang pangalan mo. Maging ang Panginoong Kristo ay pinahayag niya sa Matthew chapter 6 verse 9. Ama namin, nasa langit ka. Sambahin nawa ang pangalan mo. Ngayon, nasaan na po ang pangalan ng Ama? Mga kaibigan at mga kapatid. Sabi po natin kaginaan na ibinigay niya sa anak. At ginawa po ng anak, ipinakilala po sa mga tao. Kaya nga mga kaibigan at mga kapatid, kung sasambahin po natin ang ating Panginoong Kristo, yung pangalan Jesus Christ, mga kaibigan, ito po yung ating sinasamba. Sapagkat ito po yung pinapasamba ng Biblia, mga kaibigan, yung pangalan na ibinigay doon sa bata. Dala-dala yun ng anak ng Diyos, nang siya po ay bumaba sa lupa, upang ang sino mang sumampalataya sa pangalan na ito ay magkamit ng kapatawaran. Unang 1, 2, versikulo 12. Pakinggan po natin mga kaibigan at mga kapatid. Kayo'y sinusulatan ko, mumuti kong mga anak, sapagkat ipinatawad sa inyo ang inyong mga kasalanan dahil sa kanyang pangalan. Pinatawad pala yung ating mga kasalanan dahil sa kanyang pangalan. Sa pangalan ng anak ng Diyos, dito po tayo sasampalataya. Kasi po, pag hindi po tayo sumampalataya sa pangalan ng anak ng Diyos, meron na po tayong hatol, mga kaibigan at mga kapatid. Nasa Bible pa yan, mga kaibigan. Pakinggan niyo po. Tandaan po natin ang talata ng Bible na sinasabi na kung hindi po tayo sumasampalataya sa pangalan ng anak ng Diyos, meron na pong hatol. Pakinggan po natin.
sa 3:18 ng 1. Ano po ang pahayag po ng banal na kasulatan? Ang sumasampalataya sa Kanya ay hindi hinahatulan. Ang hindi sumasampalataya ay hinatulan na. Mga kaibigan, maliwanag po. Bakit siya hinatulan? Sapagkat hindi siya sumasampalataya sa pangalan ng bugtong ng anak ng Diyos. Ang sasampalatayanan pala natin mga kaibigan, yung pangalan ng bugtong ng anak ng Diyos. Bakit mga kaibigan? Bakit po tayo sasampalataya sa pangalan ng bugtong ng anak ng Diyos? Pakinggan niyo po sa 5:43 ng 1. Ano pong pahayag po ni Kristo? Sabi niya ay ganito, naparito ko sa pangalan ng aking Ama at ayaw ninyo akong tanggapin. Kung iba ang pumarito sa kanyang sariling pangalan, ay siya ninyong tatanggapin. Kaya pala, kailangan natin sumampalataya sa pangalan ng bugtong ng anak ng Diyos, sapagkat yung bugtong ng anak ng Diyos, naparito pala sa pangalan ng kanyang Ama. Maliwanag po yan mga kaibigan at mga kapatid. Sasampalataya po tayo sa pangalan ng bugtong ng anak ng Diyos, sapagkat siya naparito sa pangalan ng Ama. Taglay niya po ang pangalan ng Ama, mga kaibigan. Nagmana po siya ng marilag na pangalan. Siya po'y binigyan ng pangalan ng lalong higit sa lahat na pangalan, mga kaibigan at mga kapatid. Kaya ito po ang aming paniniwala, mga kaibigan, na sa Isaiah 9:6, tatawagin po ang bata, makapangyarihan Diyos, walang hanggang Ama, Pangulo ng Kapayapaan. So, binabati po natin si Sangkomat at ang Diyos po mga kaibigan, hindi po namamatay. Dahil yung anak ng Diyos, siya po nag-anyong lamang sa larin, yung laman na inanyuan niya mga kaibigan, yun po yung namatay. Yung po yung pinatay yung laman. Pero yung anak ng Diyos na Espiritu, hindi po yung mamamatay mga kaibigan at mga kapatid. Kaya, maliwanag po ang sa banal na kasulatan, meron lamang pong iisang Diyos. Ipinakilala po ng Panginoong Kristo ang iisang Diyos na ito na dapat nating sampalatayanan at ito rin po ang pinakilala po ni Apostol Pablo at ito rin po ang pinakilala ni Juan, mga kaibigan at mga kapatid. So pagpalain po tayo ng ating Panginoong Kristo as susunod po na ating FB Live sa Webes ay makakasama po natin ang ating Pastor Jet at tatalakayin din po natin ang tungkol po sa mga bagay na yan, mga kaibigan at mga kapatid. Subaybayan niyo po mga kaibigan. Sa lahat po ng ating mga viewers, sa mga nagtanong, maraming po salamat at i-share po natin ang video ito mga kaibigan at mga kapatid at pagpalain po tayo ng ating Panginoong Jesucristo mga kaibigan. So sa Diyos lamang po ang lahat ng kapurihan. Muli po, ito po ang inyong lingkod na si Buddy Ariel Ibarra. Bumabati po sa inyo ng isang magandang gabi. Pagpalain po tayo ng Panginoong Jesucristo.